The Senate Committee on Tourism is holding a hearing today on high ticket prices to local destinations. And for the latest, we have our mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, okay. Ano-anong mga destinasyon itong may mga sinasabing mataas daw na ticket prices at itong mga destinasyon ba, pinuntahan ba ito ng DOT Secretary at nagpa-picture siya doon? Ako, Lord Denise, Siargao ang pinaka nababanggit na domestic na, especially sa Pilipinas, na tourist hotspot na may mataas or exorbitant na airfares na naobserbahan at kine-question lalong-lalo na ng ilang mga netizen, ng ilang mga turista. At dito natanong ni Chairperson na Senator J.B. Ejercito kung bakit nga ba ganun kataas na lumalobo raw as much as 30,000 pesos yung mga airfare. At karamihan din sa mga ito ay binisita rin talaga mismo ni Secretary Cristina. At ang sinabi muna tungkol doon, ang pagpapaliwanag ng Air Carriers Association of the Philippines, bagaman healthy, okay daw ang domestic airline industry. 2019, 29.5 million domestic passengers. 2024, over 32.1 million domestic passengers ang mga na-cater. Hindi niya mapapaliwanag technically kung paano ba siniset yung airfares, yung pagtaas, yung pagbaba, pero merong published airfares and meron din dito yung tinatawag na mga suggested ceiling prices, pero hindi pa talaga sobrang regulated yung pagpepresyo. May structural cost pressures which includes higher airport fees, may mga taxes, may mga charges daw na kailangan i-overcome yung mga airlines, especially for on the case of domestic airlines. May mga particular routines, infrastructure limitations din daw sila, lalong-lalo na pagdating sa limited airport runways, limited airport capacities, na nire-require yung mga airlines na mag-operate na tinatawag na turboprop aircrafts na less efficient in terms of cost per seat at hindi raw kaya mag-operate ng full capacity kasi may weather conditions na kino-consider, yung pinaka-load restrictions na kinakailangan, and yung ibang mga airport na kinakaharap yung problema ito, merong important tourism destinations which includes ang Siargao. At ang nabahagi naman ni Attorney Carmelo Arcilla, Executive Director ng Civil Aeronautics Board, sila kasi itong mga nagbabantay, ina-analyze din daw nila yung mga airfare, naglalabas din sila nagsiset din sila ng fare ceilings, pero sila yung nagsasabi na hindi naman talaga ito fully regulated. May naimbestigahan din sila on the case of some exorbitant airfares on the case of Siargao na yung ilan daw dito galing sa online travel agencies na hindi accredited ng airlines yung nilalabas na mga presyo. So yung content daw ng airlines, pinopost ito or ino-offer ito ng mga online travel agencies nang wala yung consent nila. So ang problema na to, nandoon sa mga online travel agency, wala raw sa airlines. Ang nangyari daw dito, nakaka-access daw sa ticketing inventory. Well, ang sabi, based sa investigasyon nila, by other means, mga internet process, may ginagamit daw dito na Autobots, tapos yun daw yung ginagamit para mag-offer. Kaya ina-advise ng CAB na lahat daw ng mga turista na maging vigilant. May mga online na mga tour agencies naman daw na mapagkakatiwalaan na hindi inaabuso, pero meron daw talagang mukhang mali na yung pagpepresyo na nilalabas nila online. Oo, talagang walang may kasalanan sa kanila. Talaga yung mga biktima lahat. Unscrupulous sa mga Pero bago natin itanong itong very polite naman ang questioning ni Senator Raffy Tulfo sa DOT Secretary. Pero bago yan, may nagtanong ba kung bakit bumagsak ang ating international visitor numbers? Ang nasabi dyan ni Senator Raffy Tulfo dahil daw ba, for example, yung mga Chinese, mga turista natin from China, may kinalaman daw ba ito sa issue ng West Philippine Sea, sa Korea ba dahil ba nagkakaroon na ng changes sa mga tourist hotspot. Ang pinaka nasabi dito ni Secretary Frasco, ang ginagawa nila ngayon, minamaximize nila yung ibang pwede pang maging catered na turista. So ngayon binubuksan na nila sa India, sa bansang India, mga turista mula India, yung mga pagdating sa mga visa arrangements, visa free. So yun yung ginagawa nila ngayon para ma-maximize nila yung tourism efforts. Pero ang sinasabi rin dito ni Secretary Frasco, though limited yung budget nila, they are doing their best para makapag-reach out to cater and to market yung bansa natin. Pero hindi pag sobrang satisfied dito sa Senator Tulfo, ang sinasabi niya, dapat kung gano'n, pwede raw bang tignan yung possibility na makipag-partner sa mga travel vloggers, local or international, and mas ilabas pa raw yung
hindi lang daw yung mga festivities kasi ang napapansin ng senador, parang yung mga festival lang daw ang pinaka-pinopromote. So dapat daw yung experience, yung pagkain, yung ano raw ba yung pwede pang magawa dito sa sa Pilipinas. Kaya dito nagkaroon ng paninita, though very calm naman si Senator Tulfo kay Secretary Frasco na sinasabi niya, parang lumalabas na may self-promotion na ginagawa ang kalihim ng Department of Tourism kasi may mga pinakita siyang picture ng kalihim sa isang Japanese magazine. Sabi dito ni Secretary Frasco, yun daw. Oo. Okay, bago mo ituloy yan, pakita muna natin yung sagutan, yung bahagi ng kanilang usapan. Pakinggan muna natin to. I'm very sorry, Secretary Frasco. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. It will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi another thing one thing na na-notice ko, halimbawa meron tong sa Japan ba ito na magazine. I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin, sa halip nakalagay dito ikaw, and then yung mga groundbreaking pinapakita natin, sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river na 8 wonders of the world ngayon, Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po at saka yung mga groundbreaking ceremony which will not sell. If we want to sell something, pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. As far as promotions is concerned, and which is our chief mandate, I would like to put on the record a matter that has been already clarified by the Department of Tourism. In that, the magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image. Huwag ka magalit, ano? Okay, Mary, when I wanted to ask, may explanation ba dyan? Dahil regardless of, yung explanation nga, parang May paliwanag siya, hindi naman daw siya tatakbo for a national ayun na nga. position. Pero kasi from the pictorial itself pa lang, kita naman na she was being, may focus din sa kanya, as well as it's not just showcased in the free Japanese magazine. Medyo kumalat talaga yan at iba-ibang versions pa. Denise, meron pa yung isa. Ang pinaka-context naman nung image na yun ay sa Lake Cebu, so sa South Cotabato, yun yung nakabulaklakin din ang si Secretary Frasco. At ang sabi niya, that was taken daw during the Philippine Experience Program. Hindi raw yung promotional material, pero coverage ng activities ng department. So that includes yung pagbisita nila doon sa South Cotabato. Pero ang sabi dito ni Senator Tulfo, wala naman daw problema sa pagbisita, pero wag naman daw i-promote yung sarili. Pero yun naman yung pagpapaliwanag na, ang sabi pa ni Secretary Frasco, yung mga nagiging memes daw na mga litrato niya ay work photos daw yung mga yon. Pero nevertheless, they'll be taking it into serious consideration, itong mga punto ng mga senador ng komite. And then nagkaroon na siya ng pag-uutos na i-take down na raw lahat ng any offending material sa tourism industry o kaya rin daw yung mga material na bearing her image. Yun naman ang sinasabi ng senadora. Ng kalihim, rather, ng Department of Tourism. Kala ko pinromote mo na agad, Mary Mon Oo. Alam mo, marami Hindi naman daw siya tatakbo, wala naman daw siyang plano. Kaya ngayon pa yung Tsaka hindi na raw dinadalaw yung mga sites. Hindi raw siya. Oo nga. Hindi na raw dinadalaw yung mga sites. Kaya kawawa naman yung mga sites. Anyway, maraming salamat sa ating mobile journal, Mary Mon Reyes. Thank you, Mary Mon.